na po si Engineer Aviso. Hello, magandang gabi po, sir. Hello, Magandang gabi Engineer. po sa inyo. Uy, At naka-zoom ka na, Zoom pala, hindi ko sir. sa mga in-expect ito. Oo, Oo. hindi ko in-expect, sir, na makikita na kita ngayon, no? Gwapo pala si sir, eh. Ayun. Hello. Medyo delay time ko. medyo nagkakaproblema no? Pero Opo. ngayon okay na. Sir, ganito, after Anyway, nung first broadcast mo last malinaw. week, ang dami pong nagtatanong tungkol sa Alizin spray. Pakipaliwanag nga po ulit sa amin kung ano po ba ito. Okay, una, yan po, ina-invento po yan 2007 pa. At nung time na kasagsagan ng nire-research kaya nung kasagsagan ng SARS-1 eh. Mhm. At kaya lang, hindi naman short-lived lang yung 2004, hindi nga gano'n nakarating sa Pilipinas yung SARS-1, Mhm. Pero awa naman Diyos, na-discover ko yan 2005 na, nagtutulog pa ng gusto, and then unti-unti, nagsimula ako i-market yan 2007. Yan, kakilala, ganun lang. Tapos marami na akong natulungan yan sa mga inuubo, sinisipon, may asthma, skin disease. Minsan nga, nagugulat yung iba spray siya lang spray minsan sa mukha, inaan na sa nila, sa tagyawat nila. Yes, sir, Pagdamuli, effective pumuputi. yon. Yung Pimple. mukha nila. Nagka, 2019, ayun, biglang lumitaw nga itong coronavirus na pareho din ng SARS-1. Mas mahina pa nga eh. Yung corona 19, COVID-19, mas mahina pa nga dahil ang SARS-1, ang mortality rate, nasa 9.5 sa bawat 100, isa't kalahati ang patay. Ito, nasa 1.5, 1.6, 1.2 lang eh. Parang flu lang. At alam naman natin, yung flu, hindi naman tayo nag-lockdown nun. Ito, medyo siguro na na-shock lang o na lang yung mga tao na bigla at tama lang naman, ni-lockdown natin, yun ang unang mga step, Pero ang totoo, kapag mayroon tamang proseso, may tamang prevention, hindi na kailangan ng lockdown na parang flu lang yan. Dahil ang nagiging problema lang naman, tayo, umaasa tayo sa face mask, sa alcohol. Pero ang totoo, lumulusot dito, pumapasok sa bibig, pumapasok sa ilong, pumapasok sa mata. Pagka hindi natin alam yun, hugas-hugas tayo ng kamay, meron na pala tayo, pag nag-incubate ng 10 days to 14 days, magiging halimaw na yan. Mahina pa yan, yung first before 10 days. Kung meron tayong spray na magagamit, na pag in-spray natin na talagang parang germs. Pag sinabi kong germs, kasama na yung bacteria and then yung tamang antiviral yon. Pag in-spray mo, patay agad siya kasi mahina nga eh. Yun nga ang problema. Hindi na walang tamang mouth spray o breath spray na naka-design nung time na ito wala talaga dahil ang mga mouth spray ngayon sa nasa market iniluluwa mo kung nasa throat na doon magmo-multiply yon. Kasi kaya ilululuwa yung mga mouth spray toxic yung byproduct noon. Ito hindi po in-spray mo, malulununin mo at hindi ka rin mag-aalala sa overdose. Siguro na testing na yan. Dahil meron kayo mismo magre-reject merong natural mechanical body reaction ang katawan ng tao. So sir, ito po'y iba kaysa dun sa yung binibili natin na mouth wash na sinasabi nila na pwedeng makagaling din ng mga, alam mo yun, yung tonsillitis, ganon. Ibang-iba kasi yung mga na yon mga formulation o solusyon hindi yan hindi kapareho kasi ito ibang klase ito eh. Ito mismo yung nasa katawan natin na ginagamit ng katawan natin pampatay mismo ng COVID-19 o ng virus. Kasi di ba ilang percent lang sa bawat 100 wala pang 2% ang namamatay, di ba? May 1.6. So nasa na yung 98.4, di ba? Survivor yon, naging positive yon, diba serious pa ron. So, ibig sabihin, may gumaling, wala namang gamot, gumaling, bakit sa gumaling? Ibig sabihin, may sarili tayong doktor na meron siyang ginagamit. Ano ba yun? Yung immune system. Kung lalaliman natin ang pag-aaral, ang ginagamit doon ay H2O2 tsaka zinc. Yun ang pampatay talaga, yun ang antiviral. Pero hindi naman natin iniinom yung H2O2. Ang iniinom lang natin yung vitamin C. Kaya natin tingnan nyo, pagka nagkaroon ng COVID, vitamin C lang naman ibinibigay eh.
Eh ano ba, hindi naman antiviral yon. Bakit nagiging effective? Kasi 98% eh, 98.4 gumagaling eh. Kasi nga, pag yan ininom nyo yung vitamin C, yung katawan natin, base sa science, na-discover ito sa US scientific government ito, no? Mga ano ng government, yung vitamin C, it convert into H2O2 o yung hydrogen peroxide. Okay. Kaya nga yan minsan, isinasak sa ugat eh. Para pang ano ng mga cancer. Marami ng study niyan, kahit i-google nyo, H2O2 o hydrogen peroxide. Kaya ngayon, ano naman yung zinc? Kaya yung H2O2, antiviral talaga yan. Antibacterial, antiviral. Ano naman yung isa? Yung zinc naman, talagang yun ang totoong antiviral din, na dahil ang ginagawa ng zinc, ini-inhibit o pinatitigil niya yung replication ng virus. Kasi ang virus, replicate yan using papasok sa loob ng normal cell. Pagkatapos ng normal cell, imbis na maggawa ng multiple ibang cell na ginagawa, ibang virus na. Yun. Kaya yung nilagay ko dyan sa spray na yan, hindi foreign object yan o solusyon na hindi alam ng katawan ng tao. Yan mismo, ba't ako ginawa ko kasi, ba't ako mag-iimbento ng iba pa, proven na ito, H2O2 and zinc, pwede naman i-duplicate, di ba? Pero i-simulate. Di ang ginamit ko, kaya mismo yan ang nasa katawan natin. So, pwede bang sabihin, sir, na kapag engineer, na kapag itong Alizin spray, para siyang pang-aresto ng virus bago siya tuluyang makapasok, kumbaga habang nandito pa lang sa lalamunan ng tao? Yes, tinest ng ng mga scientists sa Amerika, in less than 1 minute, patay ang virus eh. Less than 1 minute, patay ang virus. Yung mismong COVID yung sinasabi ko, yung mismong COVID. May testing yan, may mga article dyan, kung interesado yung mga tao. Pwede naman i-research eh, yung i-type nila sa internet, mag-google nila yun eh, mag-browse nila yun, na nakita raw na talagang yun ang nagagawa ng H2. Kaya lang, hindi ito, dinevelop ko pa ng gusto, no? Diba sabi ko nga, 2007 pa nga yan. Nung tinest nila, halimbawa, Petri dish ito. Diba, alam niyo na yung Petri dish, yung glass Yes po. dish, nilagay yung virus, in-spray yung H2O2, nilagay yung zinc, or whatever. Pero steady lang sila. And it requires sometimes to kill, di ba? Pero kung nilagay mo, inalis mo yung H2O2, wala pang duration niya, di ba, sabi 30 seconds o 15 seconds, hindi rin patay yung virus. Since nandun siya sa steady lang siya, in-spray mo, steady lang yung virus, steady yung patay talaga. Pero iba naman ang sitwasyon sa bibig. Pag in-spray mo yan, ahalo doon sa saliva mo, and then bababa naman yan. Di wala pang isang minuto, o hindi mo rin mapapatay. Yun ang isang problema. Na-solve ko yun sa pamamagitan, nilagyan ko siya ng attraction na magdidikit yung H2O2 tsaka zinc doon sa virus. Paano? Katulad nga ang tao, meron siyang attraction, di ba? Tao. Tama ba? Yes po. Lalaki-lalaki may attraction ba? Babae-babae, lalaki. Hindi. Ang normal, babae-lalaki. Attraction yun, di ba? Okay. Kapareho yan ng magnet, kapareho ng electrical. Ang magnet, the same polarity, attract, repel. The same repel po. Repel? The same polarity, north-north. Yes, repel. South-south. Reverse po, north-south. Yan yung mag-a-attract. Pagbaliktad, di ba? Okay, ngayon sa electrical, ganun din. Yung virus, positive po yan, yung COVID virus 19, positive po yan. So anong ginawa ko sa solusyon para ma-attract? Positive, negative, hulaan nyo. Negative. Positive yung virus, anong gagawin ko? So negative yung Negative, kailangan. yun ang ginawa ko. Kaya pag in-spray mo yan, imbis na, di ba rin bumaba siya, okay lang, pero kasama niya yung virus, patay na siya. Hindi na sila maghihiwalay. Kasi ang virus, may tentacles yan eh. Yung tentacles dyan, may protein yan, protein coated. Lahat ng virus, protein coated. Coated yan, yung H2O2 and zinc, protein buster yan. Kahit i-google nyo, makikita nyo, that's a real protein buster. Pagka ang virus, para siyang makinang gumawa. Hindi siya buhay, hindi siya microorganism buhay. Pero once na nagre-replicate siya, didikit yung tentacles niya o yung corona doon sa cell, didikit siya parang ganyan, didikit, Pagka natanggal mo yung tentacles niya o yung corona, hindi na siya makakadikit sa cell. Yun ang inaano ng H2O. Pinipilay niya yung pinaka-corona niya. Kasi nga protein siya eh. Opo. Yun ang kaya ganun kay Peggy. At the same time, naglalaksi ng dala, nagkakaroon attraction, kahit bumaba yan, wala, kaya tingnan nyo, subukan nyo.
Ang dami na namin testimonial. Iba nga, di ba kanina sinasabi natin, paano natin poproteksyonan natin ang sarili? Eh dapat yan, baka pa yung ano, di ba? Nasa first stage pa lang yung ano, yung Virus. first, second stage pa lang yung virus. Sabihin natin, oo, lalabas ka ng bahay. Bago ka lumabas, who knows kung may virus ka, di ba? O di mag-spray ka si bibig. Kung meron ka, hindi ka na makakahawa din, patay na siya eh. O, sasakay ka ng LRT, di ka makakahawa. Eh halimbawa, wala ka namang virus, nag-spray ka, di okay lang. Pero nung pagpunta mo sa kayo mo, after 30 minutes sa LRT, nagdikit-dikit kayo, pag uwi mo sa opisina, pagdating mo, mag-spray ka. Di ba? Ilang oras pa lang. Matter of 1 hour, 2 hours pa lang. Eh, nag-i-incubate yan, 10 to 14 days bago maging halimaw yan. Di ba? O yun, edi sandali lang. At kahit pa yung ano, pag sinabi natin, may sintomas na, inuubo na, masakit na ulo, baga sa ano, may sintomas na, hirap ng huminga, isipin nyo, marami kaming testimonial, hirap ng huminga, masakit ang ulo, masakit ang katawan. Pag spray mo in less than 24 hours, nagbabago na yung pakiramdam, gumaganda na eh. Halimbawa, ang sintomas niya, 4, nagiging 2 na lang. O tuloy-tuloy na, ay ka-4 at 2 araw, wala na. O ika-7 araw, magpapatest, negative na. Pero not necessarily, pagka, halimbawa, may sintomas siya, 4 sintomas na wala. Tapos nagpa-check siya after 7 days. Hindi natin ginagarantiya, magne-negative yan, pero sinisigurado ko na deactivated na yung virus. Kasi ang virus, kahit yan ang declaration ng DOH mayroong assessment yan, na-recover na kayo. Mula doon sa may symptoms ka, nawala yon, tapos ika 7 days, recover ka na eh. Kaya pag 10 days, halos wala, pero posibleng mag-positive ka pa rin. Bakit? Kasi nandun pa yung virus eh. Yung mga virus na wala ng paa. Napilay. Activated na. Aha, oo. Kaya kung kayong mag-alala kasi kung sa PCR testing, hindi niya na-identify yung wala, hindi activated, tsaka activated. Basta may nakitang doon, virus, sabihin niya may positive ka. O, yun ang problema, no? Pero dami may declaration ng DOH po rin. Yes. Sir, pagka-spray ko niyan, Diba? bago ako lumabas ng bahay, di ba? Wala naman ako nararamdaman, mag-spray lang ako. Ilan spray po dapat? Ilang patak? Tapos sa ilang patak din kapag kami nararamdaman ako. Okay, sa spray, kadalasan depende sa tao. Halimbawa, sabihin na natin magsimula, 3 stage tayo, no? Yung isa, nasa bahay lang, hindi lumalabas. I-spray siya kung kaya niya, no? 8 to 10 pumps. 8 to 10 pumps, i-spray niyo yun, gabi lang. Nasa loob lang siya ba? Pero kasi may mga tao kasama siya ng bahay na lumalabas, di ba? Pwede siyang mahawa. Ngayon, lumalabas naman 3 times a day. Pero 8 to 10 pumps, 1, 2, 3. Yan, niyo, no? Sa lumalabas, we advise, kung kaya lang sa ilong, isang pump sa butas na yon, o yun, 3 times, yung sa ilong, mga isang beses lang isang araw. Tapos yung sa bibig, 3 times a day. Ngayon, kapag halimbawa positive, meron kayong nakakilala dyan na positive, yung iba ginagawa every 1 hour eh. Iba every 2 hours. Depende kung ano ang tolerance ng katawan nyo. Pero once na in-spray nyo yan, 24 oras lang deactivated na yung virus eh. 24 oras unless na meron kayong virus kumalat na o ibang usapan yun, di ba? Takes several days. Pero siyempre gagawa ka rin ng ibang, i-activate mo rin yung immune system mo, mga ibang siyempre gagawin yun. Pero the best yan is spray kasi ito ang kinamamatay ng tao. Punta na tayo sa namamatay, nagsiserious. Ang nangyayari dyan, pagka pumasok na sa katawan, wala tayong nagamit na mouth spray, ang nangyayari, magkakaroon inflammation ito lalamunan natin. Kung ganyan ang butas natin, ang diameter is 1 inch o 2 inches, liliit yan, dahil lumamaga eh. Tapos yung bag naman natin, kung 100%, mangangalahati na yan. O, di hirap ng huminga, pero hindi ka masiserious, hindi ka ma-i-intubate. Ang problema talaga, kapag maliit na itong lalamunan mo, ang butas, yung baga mo kalahating gumagana, biglang nag-clog yung dugo, na sumobra kang acidic. Ibig sabihin, hindi na na-deliver yung oxygen. Kasi ganun ang mangyayari, magkakaroon ka ng cytokine storm. Pagka nagsabay-sabay yon, doon na nasiserious yung tao at pwedeng mamatay. Ang dugo, yan na nagde-deliver ng oxygen. Tingnan nyo, marami ang nangyari, na-discover nila ito sa Italy. Sinaksakan nila ng oxygen para puwersahan na, sinaksak. Mas lalo pang namatay yung intubation. Sa bawat 10, 2 lang survivor. Kasi nga, ano ang magagawa ng
ano ang magagawa ng katawan mo kung yung dugo mo taga-deliver, hindi na nagdi-deliver kahit nagpa-function yung baga mo. Yan po, yun po. Okay. So, engineer, sa ngayon Kayo po, po, kayo po. sa ngayon, ito po'y ready na sa market? Nailabas na po ba itong Alizin spray? Yes, nalibas na. Ngayon ganito, tama yung sinabi nyo kanina, approve ito. Na-approvehan kami last 2 weeks ago to mass produce, ano? Ito, lilinawin ko, to mass produce. Ngayon, ang inaantay namin ngayon, nagbayad na kami lahat. Yan, lalabas baka next week na. Since may FDA na ho kami yan, yung to mass produce, and then yung CPN. Ngayon, pwede naman bumili. Kasi sa ngayon, pag wala pang gamot, ang WHO, kapag meron kayong pwedeng bumili, wala namang problema as long na alam ng tao kung ano yung binibili niya. Kaya marami kaming dispose niyan. Walang problema. Nasa inyo yan, kaya nasa market na, nandiyan. Doon sa opisina ng FIS, doon sa store. Yes po. Kaya wala sa akin yung address eh. Yes, sir. Engineer, opo, engineer, ngayon, di ba po, ready na kayo to mass produce or nagma-mass produce na po kayo nito. Ito po, ang isang bottle, di ba? Gaano karami po ito? Ilang ml? Ilang ml po? Yung isang spray? 50 ml. 50. So, isang 50 klase ml. lang. Magagamit nyo na matagal yan. Matagal na daw. Oo. 50. Opo, ito po yung kauna-unahan sa buong mundo, no? Ito lang yung Alizin spray. Ito lang yung spray na parang ang atake niya is para mapigilan sa pagpasok sa katawan yung virus. Yes, yan. Kaya nga in-apply ko ng patent niya sa Pilipinas, sa Europe, sa Amerika, saka international patent. Ngayon, on progress na yon, in-apply ko na yan. At hopefully, bago matapos itong December, makukuha ko na yung number nun, Opo. Yan ang baga sa may hope na tayo, kung kaya natin ginagawa ito, para masabi natin, kasi ang nangyayari ngayon, na na paranuhan ng sipin mo yung nanay, nasa loob ng bahay, pag alis yung anak, nag-aalala siya. Kung ano na nangyari, kung nakaano siya ng anak niya, na hahawaan. Kaya ang mangyayari, medyo nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon pa sakit sa isip, tapos hirap ang buhay, pero may lockdown pa. Ito, wala na yan. Pag ito, tinulungan tayo ng gobyerno, hindi na kailangan lockdown. Maniwala kayo. At kung sino gustong kumontra, yan naman since Marso ko pa sinasabi, hindi kailangan ng lockdown sa virus COVID-19. Hindi po kailangan. Hindi. At ako, pag may makapagpatunay na kailangan, basta't merong spray na ito, titigil na ako. At since nag-radio kami, 30 days, hinaman ko, sige kung meron, kahit sa American, inibita ako maging guest speaker. Yung sa akin ang ko na yun ang magiging solusyon eh. Opo. So, engineer, ano ang mas Sige po, kayo po. Ano sa tingin mo? Ito ba kaysa hintayin natin yung bakuna o talagang the best pa rin na bakuna? Ay, hindi. Ang bakuna, lang yan, baga sa hindi ko minimenos ang bakuna. Ang bakuna ay problematic yan. Maniwala ho kayo. Ang bakuna, matagal ginagawa yan. Hindi lang 4 years. Kailan lang sila nagsimula? Baka December lang sila 4 years. May bakuna nga, 100 years bago na na-develop katulad ngayon. Nakita nyo nangyari sa Dingbasya. Hanggat maaari, huwag na tayong pumasok sa bakuna. Pero hindi ko sinasabing pero problematic yan. At dapat, kung kaya naman natin na prevention na lang. Di po ba? Kung kaya. Kung wala talaga, ito nga sabi ko nga kaya kaya nga sinulat na namin ito sa DOH, sinulat namin sa DOST, sinulat namin sa Malacanang. Hindi ko malaman kung kanino ko pa isusulat ito sa Kalawakan. Nag-aamon na ako rito. Dahil inventor ako, siyempre, gusto ko makita kung totoo ba ginagawa ko, di ba? So far naman, kaya na pagkaisa ng mga Pilipino inventor, scientist, na ito ang natin. Sige, kaya kung merong mas magaling dyan, edi promote natin. Magtulong-tulong tayo, di ba? Hindi Tama naman. magaling. Kung meron kayo dyan, sabihin sa programa nito, ako, suportan lang sa iyo. Sabi ko nga sa mga inventor,
lahat tayo magaling. Wala tayong ego-ego rito. Pero ang pipiliin natin sa pandemic na ito, yung pinakamagaling. Yun ang suportahan natin. Tama. O, sabi sa akin ng katulad yan, inano ko ni Popoy Pagayon, na mabuting tao yan kasi walang ego-ego yan eh. Mhm. Totoo. Diba? O, yun po. Opo. So, engineer, bago ka namin pakawalan, ano po ang mensahe ninyo sa mga nakikinig at nanonood ngayon po dito sa DZME? Okay, mag-ingat po sila sa ngayon. Ito naman, sa market na ito, kung meron kayo, tawagan lang yung opisina ni Popoy Pagayon dyan sa EDSA at available na yan doon. At kung tingin yung kailangan nyo na at nandyan na yan at huwag na huwag kayong mag-alala. Basta't yan, dahil ang mga gumamit po nito, alam nyo ba, merong kumpanya, hindi ko na sasabihin kung anong kumpanya, meron siya 70 tao, walang naka-face mask doon. Nag-uuso. Kasi ang face mask, magbibigay ng problema sa iyan. Isipin mo, hinihinga mo, maikot-ikot. Kung meron ka nararamdaman, nilalabas mo, toxic na yan eh. Lalo ka pang lalala. Kaya, sabi ko, kayo, alisin yan, nasa inyo. Basta kaya may hinihingi lang yung may-ari. Mag-i-spray lang pagdating sa kumpanya. Spray lang sa bibig at maga, tanghali, at bago sila umalis. Yun ang ginagawa nila. Ni isa, kailan pa nila ginawa yun? July pa yun eh. Hanggang ngayon, ni isa, wala pang nagka-positive sa kanila eh. At saka ito naman, tayo mag-ingat din talaga. Abang wala pa kayo niyan, hindi porket negative kayo, hindi na kayo makakahawa. Don't forget, inire-remind ko lang, na ang virus, pwedeng dumikit sa damit mo yan eh. Tapos isasampay mo sa bahay mo. O yung pantalon, minsan yung mga asawa natin, inaamoy yan, kung marumi na yan. Naku, delikado yun. Yung cellphone, naabot ng 28 days. Yung sa damit, naabot ng 3 days, 4 days, depende sa texture ng tela. Yun lang inaano ko. Ngayon, kung mas maganda, meron kayo nito para proteksyon nyo. Dahil ito, marami ng testimonial rito na kasama ang 14 days, kasama ang may positive COVID. Wala, nag-negative. Pati yung kasama niyang nag-positive, nag-negative din. Kasi parehong gumamit eh. Ewan ko kung naiano niyo yung testimonial dyan. Opo. Mamaya po may makakausap Ayun kami, po. engineer, na isang nakagamit. Okay? So, maraming salamat po, Engineer Aviso, Ismael Aviso. So, uulitin po ha, tatawag po kami ulit sa inyo. Sige po. Okay, ayan. Yan naman si Engineer Aviso. Yes, so po, yung sinasabi niya, yung Alizin spray po, ito po ay aprobado na to mass produce ng FDA, pero in another week's time, sinasabi po ni Engineer Aviso na lalabas na yung kanilang product registration. Ang ibig sabihin po nito, talagang FDA approved na siya. Kasi hindi ka naman papayagan na DJ Josa na mag-mass produce kung hindi pa. Tsaka ang tagal na niyang pinag-aaralan. 3 years. Yes, so nung panahon ng SARS-1, 'di ba? Oo. So, ganun na. Naaral niya na ng husto kung ano so yung sabi dapat. niya, 3 times a day mong i-spray sa iyong lalamunan o kaya pwede rin sa ilong. Ako parehas ko yun na-try. Tapos sa tagyawat, kasi 'di ba tinagyawat ako ng marami, naalala mo dahil dito sa mask, yung sabi niya nga, delikado din yung lagi kang nakamask kasi paikot-ikot yung hangin galing sa katawan mo, sa bibig mo, na actually punong-puno talaga ng bacteria, sinasabi ng mga dermatologist. So, yun ang nag-cause mismo ng mga Totoo yun, breakout kasi sa mukha sa akin ko din, noon. nagkakaroon ako ngayon ng mga pimples. Kaya, really, doon yun sa pagmamask din. Yes, ang sagot dyan, sis, Alizin spray. Ayan. So, iniintay ko na yung sa akin. Kapopoy. Ayun. So, Kasi eto naman, po. 'di ba, pagka ibang food naman, pag natural, hindi naman na kailangan tanungin kung ito by BFAD approve o basta natural sila, 'di ba? Yes, So, oo. okay na. I'm gonna try it na. Yan po'y mabibili, by the way, sa FISPC store sa Cortez Building sa EDSA po. EDSA, malapit po yan dito sa may Quezon Avenue sa may Panay. Sa unahan lang po yan. Mamaya bibigay natin pati ang numero nila. So, Sa ngayon, mga nanonood din sa ating live, nandiyan na po sa inyong screen yung mga address ng mga pwede nating mabilhan itong kung saan Alizin. nabibili actually, sis, kung saan ka pwede palang magpa-snowy therapy, dyan sa may Cortez Building, sa FISPC 1 store, dyan din po yung mabibili yung Alizin spray against COVID-19. So ngayon, sis, puntahan natin may tawag tayo ulit sa telepono. Ito isa sa naging kumbaga nakagamit na siya ng Alizin spray. Okay. Oo. Siya si Louie Michael Hasmin. Hello, magandang gabi sa iyo, Louie. puro pangalan yung pangalan niya, no? Oo nga eh. Hello, Louie. Hello po ma'am, Yes. magandang gabi po sa inyo lahat. Opo, ilang taon ka na po?
I'm 49 years old po, ma'am. Oo, 49 years old. So, nakagamit ka na ng Alizin spray? Ay, ma'am, matagal na po yan sa akin. Oo. Since 2012 pa po ako gumagamit niyan. Okay. Louie, pwede bang pakiharap muna yung speaker ng yung monitor mo sa kapitbahay? Yan, naputol siya, okay? Ayan, oo. 8:51 Kasi ang alam ating mo kung ba't oras. siya naputol? Oo. Lumayo muna siya sa telepono kasi ihaharap niya nga yung speaker niya doon sa kapitbahay. Oo, so, bumaba. Yes. So ngayon, ito pwedeng pa flash nung address at saka telephone number po ng FISPC store. Ayan. Ayan. Mabibili po itong Alizin spray sa FISPC o Filipino Inventor Society Producers Cooperative Office. Diyan po sa 8221 Ground Floor Cortez Building, EDSA South Triangle, Quezon City. Ang numbers po nila 0947-493-9176. And since ito, actually, pwede natin magkakaroon ito ng website kung saan pwede Wow, silang online okay. store. Oo, pwede po abangan nyo po yan. Okay. Oo, dahil So, lahat na ngayon, halos ayaw na lumabas. So, mukhang very Ito effective yung tong sagot. online store. Yan na yung Yes. iniintay natin. Oo, at saka ang Alizin mouth spray po so since nawawala sa linya natin si Louie, ako mismo ang Oo. nakagamit. Oo nga, no, nakwento niya sa akin dati. Yes, yun yung sinasabi ko sis, na parang totoo yung sinabi kanina ni engineer na pag spray mo, as in literal, mararamdaman mo, para siyang nakakapit na nawawala, natatanggal. Kasi po, di ba, kapag masakit yung ating lalamunan, ang sinasabi ng doktor, may mga nakakapit talaga dyan eh. Minsan may phlegm, pasintabi sa kumakain, di ba? Oo. Literal, mararamdaman mo na natatanggal. Wow. At yan ay ilalabas mo, iluluwa mo. Kailangan natin, lalo tayo na laging nagsasalita. Yes, o, ang laging microphone gamit. natin ay, Microphone, o yan. kung sino-sinong gumagamit. So, pwede din, siguro na dito sa microphone, i-spray natin. Anong year yon dati? Maraming broadcaster na nagkasakit dahil the same sa microphone ng Microphone. gagaling. Okay, so nandyan, nababalik po si Louie Michael Hasmin. Magandang gabi sa'yo, Louie. Yes po, ma'am, magandang gabi po. Ayan. Sige nga, kwento mo nga sa Lalo na amin. po sa taga-subaybay na inyong programa. Oo, kwento mo naman, Louie, paano ka natulungan ng Alizin mouth spray? Actually, ma'am, yung Alizin spray po, ginagamit ko po yun dahil may rin po ako problema sa hika. Then sa mga skin asthma, ganyan, Opo. in-spray ko po yun. Tapos, yung ilong ko po, may rin ako, may sinus, in-spray ko po rin yun sa loob ng ilong. So, Then, ano po marami na po. Opo, ano po ang nararamdaman mo pagka nag-spray ka? Bakit naging mukhang habit mo na mag-spray ng Alizin mouth spray? Yes po ma'am, prevention ko po yan kasi sa yung mga free radicals po. Lalo na yung mga smoke, yan. So, kunyari nag-spray ka sa bibig mo, ano po ang nararamdaman mo pagkatapos mo mag-spray? Dati kapag may kayo, lakas yung metal niyo sa katawan, pag-change reaction po yung katawan niyo. May mararamdaman po kayo nga sumasakit yung ulo niyo. Ganun po yun. So, nung nag-spray po kayo ng Alizin, nawala po ito? Wala. Tuloy po ang pagwala. Sa umpisa lang po din yan eh. Lalo na po acidic po kayo, ganyan. Sabi niyo meron kayong skin asthma. Pati po sa balat, ini-spray ninyo itong Alizin? Yes po ma'am, yes. In-spray ko po yun. Ano po nangyayari pag nag-spray kayo sa inyong skin asthma? Gumagaling naman po. Paano pong gumagaling? Magano katagal bago po siya gumagaling pagka-spray ninyo? Mga 3 araw. Dati po nung walang Alizin spray, ano po ang panggamot ninyo sa inyong skin asthma? At saka doon sa Yung hika ninyo, oo. Yung gamot ko po sa hika, pero di ko naman ginamot po yung hika ko, ma'am. Allergy. Yung allergy, opo. Kasi mayroon naman din si engineer ng mga herbal products. Yun rin ang ibinigay niya sa akin.
Opo, opo. Ah, Ito pong Alizin, ito na rin yung ipinanggagamot mo pag pag ina-allergy ka. opo. Opo. So, kumusta ka po ngayon sa kabuuan? Yung iyong kalusugan? Mabuti naman po. Mhm. Sa tulong din po ng alisin spray. Mhm. So, ano ang payo mo sa mga kababayan natin nakikinig ngayon, sir? At saka po, actually ma'am, yung ano talaga, ako po yung naka-encounter po ng may COVID po nga pasyente Mhm. COVID? sa airport. Oo. Na-experience, nasabi na po ba ninyo ni Engineer Abeso? Na ano po? Sa airport nga may COVID akong na-assist na wheelchair, passenger. Na-expose ka, sir. Opo, na-expose po ako. Hmm. Then, ang nangyari, so, na-expose po ako. Then, kami po, nagkasabay po kami sa na-quarantine 14 days po sa isang hotel. Opo. Kasi, di ko naman siya maiwanan, ma'am, kasi mahirap naman po talaga nga, matanda siya, mahirap siya maglakad. Opo. So, sinamahan ko po siya, voluntary. Ako, ma'am, huwag po kayong mag-alala. Ako po mag-aalaga sa inyo kasi may COVID symptoms na po kayo. May ano po kayo. Asymptomatic. Mhm. Mag-quarantine din po tayo 14 days doon. So, magsama na lang po tayo sa isang kwarto. Kasi siya lang po ang gumagasto sa akin. Aha. Kasi para nandoon niya para asikasuhin ko siya lagi. Then ang nangyari, nagpa-test ulit siya doon sa pero pina-spray ko yung alisin sa kanyang lalamunan, ilong at mata. Aha. Sa kanya po. Kasi positive siya eh. Mhm. Kasi kailangan din siya nga, ma-undergo na naman siya ng pangalawang swab test. Opo. Then, tinuloy-tuloy namin yung spray niya. Then, nag-swab test siya ulit. So, nagpasalamat kami sa resulta nga negative. Negative na. Nag-negative. Oo. Opo. Then ako rin, kahit nakahalubilo ko si ma'am, kumakain kami ng magkasabay, pagpakain pa nga ni ma'am ang yung mga sobra sa akin. Mhm. Di kami nag-face mask sa loob ng kwarto. Spray lang kami. Then, ang resulta ko naman pag swab test, negative po. Wow. Oo. Galing. Then, malaking pasalamat po sa ma'am, pamilya po niya sa Amerika. Kasi paalis po siya ng Amerika. Okay. American din po siya. 75 years old po siya. Opo. Oo. Galing. Mm. Mhm. Okay. Ayun yung mga delikadong edad. Oo, no? yun ang Yun po ma'am. Oo. Okay. So, sige. Tay, gamitin mo yung Alizin spray at spread the good news, sabi nga. Opo. Okay. Salamat Tatay Louie Salamat po ng Ako marami. po ma'am. Maraming salamat po. Okay. Yun, si Louis Michael Hasmin. So, ang 49 years old. 49. Oo.